Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kabanata 13 at 14. Mga tungkulin ng mananampalataya sa mga awtoridad ng Estado. Ang bawat isa ay dapat sumunod sa mga awtoridad ng Estado dahil walang awtoridad na umiiral ng walang pahintulot ng Diyos. At ang umiiral na mga awtoridad ay inilagay doon ng Diyos. Sino mang sumasalungat sa umiiral na awtoridad ay sumasalungat sa iniutos ng Diyos, at sino mang gumawa nito ay magdadala ng kahatulan sa kanyang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti, kundi ng mga gumagawa ng masama. Gusto mo bang hindi matakot sa taong may awtoridad? Kung magkagayoy, gawin mo ang mabuti at pupurihin kaniya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos na gumagawa para sa iyong ikabubuti. Ngunit kung gumawa ka ng masama, kung ganon, dapat matakot sa Kanya, dahil ang Kanyang kapangyarihan upang magparusa ay totoo. Siya ay lingkod ng Diyos at nagpapatupad ng parusa ng Diyos sa mga gumagawa ng masama. Sa kadahilanang ito, dapat kang sumunod sa mga awtoridad, hindi lamang dahil sa parusa ng Diyos, kundi bilang isang bagay ng budhi. Kaya rin kayo nagbabayad ng buwis, dahil ang mga awtoridad ay nagtatrabaho para sa Diyos kapag ginampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Magbayad kung gayon kung ano ang utang ninyo sa kanila. Bayaran ninyo sila ng inyong mga buwis sa personal at ari-arian, at ipakita ang paggalang at pagkilala sa kanilang lahat. Mga tungkulin ng mananampalataya sa isa't isa. Maging walang obligasyon sa sinuman. Ang tanging obligasyon ninyo ay mahalin ang isa't isa. Sino mang gumagawa nito ay sumunod sa kautusan. Ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag gumawa ng pagpatay, huwag magnakaw, huwag mong hangarin ang pag-aari ng iba. Lahat ng mga ito at iba pa ay buod sa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya gagawa ng mali. Ang pag-ibig kung gayon ay pagsunod sa buong kautusan. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong dumating na ang oras para magising kayo mula sa inyong pagtulog. Sapagkat ang sandali kung kailan tayo maliligtas ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo ay unang naniwala. Malapit nang matapos ang gabi, malapit na ang araw. Itigil na natin ang paggawa ng mga bagay na nauukol sa dilim at humawak tayo ng mga sandata para sa pakikipaglaban sa liwanag. Pangasiwaan natin ang ating sarili ng maayos bilang mga taong nabubuhay sa liwanag ng araw. Walang mga kawalang habas o paglalasing, walang imoralidad o kahalayan,
walang away o selos. Ngunit kunin ang mga sandata ng Panginoong Hesukristo at itigil ang pagbibigay pansin sa inyong makasalanang kalikasan at bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa nito. Huwag huhusgahan ang iyong kapatid. Malugod na tanggapin ang taong mahina sa pananampalataya, ngunit huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang mga personal na opinyon. Ang pananampalataya ng isang tao ay nagpapahintulot sa kanya na kumain ng anuman, ngunit ang taong mahina sa pananampalataya ay kumakain lamang ng mga gulay. Ang taong kakain ng kahit ano ay hindi dapat hahamakin ang hindi kumakain ng kahit ano. Samantalang ang kumakain lamang ng gulay ay hindi dapat hatulan ang kumakain ng kahit anuman, sapagkat tinanggap siya ng Diyos. Sino ka para husgahan ang alipin ng iba? Ang kanyang sariling guro ang magpapasya kung siya ay magtatagumpay o mabibigo. At siya ay magtatagumpay dahil magagawa siya ng Panginoon na magtagumpay. Ang isang tao ay nag-iisip ng isang tiyak na araw ay mas mahalaga kaysa sa iba pang mga araw, habang ang iba ay nag-iisip na ang lahat ng mga araw ay pareho. Ang bawat isa ay dapat na matatag na magpasya sa kanyang sariling isip. Ang sinumang lubhang pinag-isipan ang isang tiyak na araw ay ginagawa nito bilang karangalan sa Panginoon. Ang sinumang kakain ng anumang bagay ay ginagawa ito bilang karangalan sa Panginoon, sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos para sa pagkain. Ang sinumang tumatangging kumain ng ilang bagay ay ginagawa ito bilang karangalan sa Panginoon at nagpapasalamat siya sa Diyos. Wala sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Walang sino man sa atin ang namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay, ito ay para sa Panginoon kaya tayo nabubuhay. At kung tayo ay mamamatay, ito ay para sa Panginoon na tayo ay namatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay pag-aari ng Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Kung gayon, ikaw na gulay lang ang kinakain, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw na kumakain ng kahit ano, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Lahat tayo ay tatayo sa harap ng Diyos upang hatulan niya. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, tulad ng katotohanan na ako ang buhay na Diyos, sabi ng Panginoon, lahat ay luluhod sa harap ko at lahat ay magpapahayag na ako ang Diyos. Bawat isa sa atin kung gayon ay kailangang magbigay ng pananagutan ng kanyang sarili sa Diyos. Huwag hayaang bumagsak ang kapatid mo. Kaya nga, itigil na natin ang paghuhusga sa isa't isa. Sa halip, dapat kayong magpasya na huwag gumawa ng anumang bagay na magpapatisod sa inyong kapatid o mahulog siya sa kasalanan. Ang aking pagkakaisa sa Panginoong Hesus ay nagpapatiyak sa akin na walang pagkain ang mismong ritual na marumi. Ngunit kung ang isang tao ay naniniwala na ang ilang pagkain ay marumi, kung gayon,
ito ay magiging marumi para sa kanya. Kung nasaktan mo ang iyong kapatid dahil sa isang bagay na iyong kinakain, kung gayon hindi ka na kumikilos mula sa pag-ibig. Huwag hayaan na ang pagkaing kinakain mo ang sumira sa tao kung kanino si Kristo ay namatay. Huwag hayaan ang itinuturing mong mabuti na magkaroon ng masamang pangalan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at pag-inom, kundi sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na ibinibigay ng Espiritu Santo. At kapag ang isang tao ay naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan, siya ay nagbibigay lugod sa Diyos at sinasang-ayunan ng iba. Kung gayon, dapat nating laging tunguhin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at tumutulong na palakasin ang isa't isa. Huwag dahil sa pagkain, sirain ang ginawa ng Diyos. Maaaring kainin ang lahat ng pagkain, ngunit maling kumain ng anumang bagay na magiging dahilan ng pagkahulog ng iba sa kasalanan. Ang tamang gawin ay iwasan ang pagkain ng karne, pag-inom ng alak o paggawa ng anumang bagay na magpapabagsak sa iyong kapatid. Panatilihin kung ano ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa bagay na ito, kung gayon sa pagitan mo at ng Diyos. Masaya ang taong hindi nakokonsensya kapag may ginawa siyang tama. Ngunit kung siya ay may pagdududa sa kanyang kinakain, kokondinahin siya ng Diyos kapag kinain niya ito, dahil ang kanyang pagkilos ay hindi batay sa pananampalataya, at anumang bagay na hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.